trabaho ko to. Mamamatay ako sa takot kung aalis ka. Bakit di mo ako maintindihan? Kailangang may maibalita ako. Mas mahalaga ba yan kaysa sa akin? Teka, nasan si Lovely? Wala pa. Huwag mo nang problemahin. May isip yun. Anak natin siya. Baka mapahamak. Bakit ka ganyan? Kung mamamatay, edi ilibing natin. Ano sabi mo? Ah! Kahit anong mangyari, hindi ko ibibinta ang prinsipyo ko. Magsisisi ka kung ituloy mo ang balak mo. Kahit kapalit ng buhay ko, ipahayag ko ang kasamaan ninyo. Hayop ka, Abelardo. Unos. Kasaysayang punong-puno ng pagsubok. Darating ang unos sa anumang oras sa ating buhay. Unos ng kalikasan o gawa ng kapwa-tao. Kung ang puso at isipan ay alipin na ng pighati, saan pa huhugutin ang lakas ng loob? Mga kaibigan, inaanyayahan namin kayo upang pakinggan ang drama na aming pinamagatang Unos. Inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Nobela ni Clarito de Francia. Sa panulat at direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang nakaraan, lihim na nasiyahan si Rose nang sabihin ni Abel na gustong makipag-call off ni Lovely kay Mark dahil sa ugali ng ina ng dalaga. Pero hindi pumayag si Mark. Nag-aalala sila Mark at ang mag-asawang Abel at Rose noong hindi nila mahanap si Lovely. Nagpunta pala ang dalaga sa simbahan at nangumpisal at nagdasal ng taimtim. Masayang masaya sila nang nagkita-kita sila sa food house na pagmamay-ari ni Mark dahil nakalimutan niya na inililihim nila ang pagkatao nito sa ina ng dalaga. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang Unos. Parang nawa mo na, Mama. Kung ano man ang iniisip mong gawin, ngayon nalaman mo na ang katotohanan. Sana'y kalimutan mo na ang kapahamakan nilang dalawa. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Hello? Oo. Sabi dito. Ikaw na naman. Oh. Huwag niyong idamay ang pamilya ko. Walang hiya. Sino naman ang kaaway mo, Pang? Mga walang hiya. Mga halang ang kaluluwa. Oh. Sila na naman ito. Sadyang nang hahamon sila. Huwag mo nang patulan. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari? Ano? Baka magsisi ako. Oo. Kayo dapat ang magsisi. At maaga pa. Baka sakaling may pagkakataon pa kayong makarating sa langit.
Dahil dito pa lang sa ibabaw ng lupa, nasusunog na ang kaluluwa nyo. Pa, Alam mo, ako ang kinakabahan sa ginagawa mo. wala kang dapat alalahanin. Marami kaming nagtutulungan para masupil ang mga elemento ng dyablo na nagkakalat ng lagim. Iyan ang mga tinatawag na salot. Pero, buhay mo naman ang kapalit. Hindi ko ipagkakait. Paano ka? Paano kung madamay kami? Masaya ka ba kung sakali? Alam mo, naitadhana ang mga pangyayari. Ano? Kung yan ang guhit ng palad mo, kahit anong gawin mong lumihis, di mo maiiwasan. Mga kampon ng demonyo. Sila na nga ang gumagawa ng masama. Sila pa may kanang magbanta. Pero di pwede. Kahit kamatayan ang makakasagupa ko sa paglalahat ng katotohanan at masamang gawain nila. Hindi ako takot magsiwalat sa lahat. Lalo na ang pagkakikilanlan nila. Panahon na para managot ang mga salot. Ang kampon o alagad ng demonyo na walang ginawa kundi maghasik ng kasamaan. Ang kampon ng kadiliman. Hindi ako takot sa kanila. Kaya, Diyos ko, patnubayan sana ninyo ako. At huwag pabayaan ang mga mahal ko sa buhay. Ilayo niyo sana sila sa kapahamakan. Di mo na ako matutulog sa apartment, man. Bakit? May hindi kayo pinagkaintindihan ni Lovely? Wala naman, mami. Pero, ando naman si Sonia para samahan siya. Ah, Oo. Gusto ko rin siyang bigyan ng pagkakataon na mag-isip. Kung gusto niyang bumalik sa bahay nila o sa akin lang. Maigi naman kung uuwi na siya. Baka ikaw pa ang sabihin ng nanay niya na dahilan. Baka sabihin niya ikaw ang pumipigil sa pag-uwi ng anak nila. Opo, mami. Hinihinalap mo niyang nagsasama na kami nila. O, nakita mo na. Ay, mahal kita, anak ko. Kung pwede lang, ayaw kong mapunta ka sa ganong klase ng pamilya. Mami, Pero, kaya akong magagawa. Ibigay ko ang kalayaan mo na pumili kung sino ang gusto mong makasama habang buhay. salamat po, mami. Isa pa, kahit sino pa sila, mamahalin ko pa rin siya. Akin lang, iyaan mo na. Huwag mo nang babanggitin na ayaw mo sa pamilya na Abel. Sige, Kung ikaw ang nakakaunawa, unawain mo na lang. yan naman ang ginagawa ko. Tama yan. Pinakamainam na gawin yan. Mas maigi pa rin ang walang kaaway at wala kang sama ng loob. Sige. Ano pa nga ba? Di mo na rin lang alam, baka siya rin lang ang magiging balai mo.
Kung sadyang ang kapalaran ni Mark ay sila, ano pa nga, tanggapin natin. Sa bagay, malayo naman yata na mamana niya ang pagkamaldita ng nanay niya. Tama ka dyan. Di naman natin dapat hadlangan ang kaligayahan ng nag-iisa nating anak. Tama ka dyan. Iisa lang naman ang problema dyan. Si Rose. Si Bro Abel, wala akong masasabing di maganda sa kanya. Bilib nga ako sa kabaitan niya. Ako din, kung iba lang siguro na lalaki, ang asawa ni Ro, matagal na siyang iniwan. Oo nga. Sobrang tiyaga ni Bro Abel. At sobra ang pagmamahal niya sa asawa niya. Sa kabila ng mga di kanais-nais na ugali ni Rose. Sinabi mo pa. Tama ang sinabi mo. Kung ibang lalaki lang siguro, matagal na nilang hiniwalayan o iniwan si Rose. Talagang nanghamon ang Abelardo Cruz na yon. Parang di siya takot mamatay. Ano kaya ang mabuting gawin para maggulat ng konti? Hindi. Hindi siya ang sisira sa operasyon namin. Bahala na. Kailangang mawala sa aming landas. Bakit pa? Wala kang balak matulog? Nagtimpla ka pa ng kape? At nakaharap ka pa sa makinilya mo? Mauna ka na matulog. Kung inaandong ka na. Tulog na tayo. Bukas na yan. Kailangan matapos ko ang mga ito. At may pupunta na ako bukas. At kailangan ding maaga akong mag-report bukas. Dahil wala pa si Sapar. Bakit? Ano bang sakit niya? Yung kaso daw. Ganun ba? O di dalawin mo. Okay naman na daw. Pero isang linggo pa. Tapos siya makapasok. Sa bagay. Mas mahirap kung mabibinan siya. Siya nga naman. At paano na yung babahala sa'yo? Baka kung ano ang gawin nila sa'yo. Amo lang sila. Magsawa din sila. Anong magsawa? Naku, Abelardo. Parang sinabit mo lang ang buhay mo. Kaya wala kang takot kapag lumalabas ka. Kahit may tangka na sa buhay mo. May magagawa ba ako? Kung oras ko nang mamatay. Sige nga, isipin mo. Meron ba? Masyado kang pilosopo. Pero baka dyan ka mapapahamak. Oh, siya, Sador. Magpagaling ka, ha? Bye. Ay, naku. Hindi pa daw makakapasok siya to. Next street pa. Mag-house medication pa raw. May nakalimutan yatang sabihin sa akin si Sador. Tumawag muli. Di Diyos Journal, hello. Ikaw na naman. Ano? Nakapag-isip-isip na ako? Bakit? May dapat ba akong pag-isipan?
Gawin niyo ang gusto niyong gawin. At gawin ko rin ang trabaho ko. Hindi naghahamon ang bagay na ito. Hindi ako hambog. Saka, hindi kahambugan ito. Ginagawa ko lang ang trabaho ko para sa pamilya ko. Kailangan kong magtrabaho para maipakain ako sa kanila. Ano? Bibigyan ako ng malaking halaga para itigilan ko ang pagbabanat ko sa inyo? Hindi ako titigil. Kayo ang marumi ang gawain, ang titigil. Ah, ganun ba? Kung akala mo ay mabibili mo ako, kahit kailan ay hindi. Di na baling maghirap ang buhay namin. Basta di ko ipapakain sa pamilya ko ang galing sa masama. Oh, ganun. Wala akong dapat pagsisihan. Kayo ang dapat magsisi at di namin kayo tatantanan hanggang di namin kayo naipasok sa bitag ng hostesya. Ha? Bakit hindi? At sabihin ko sa inyo, nabibilang na rin ang araw nyo. Ulitin ko, huwag niyong idamay ang pamilya ko. Ah. Hanggang digit-tigil ang walang hiya. Kung ganon, di rin kami titigil. Oh, kumusta ka natin? Okay lang. Wala namang problema. Ano na ngayon ang desisyon mo? Uuwi ka na? Oo, napag-isipan ko na yan. At? Ihatid mo na lang ako sa bahay, Mark. Sige. Yung mga binili mong kasangkapan dito, iuwi mo na sa inyo. Pero pinili ang mga yan para sa'yo. Hindi pa tayo mag-asawa, Mark. At sa akin lang, wala akong karapatan para ibilhan mo ng mga ganyan. Pero mahal kita. Talagang para sa'yo ang mga yan. Sorry, Mark. Pero tama na. Tama na ang sinabi ninyo ni Sonia. Kailangang umuwi ako sa amin para madama ko ang pagmamahal nila. Masaya ako sa bagay na yan. At idinadalangin ko na sana ganap na ang pagkakaunawaan niyo ng mama mo. Pupunta nga ako sandali sa sisyonan. Sakaling nandun yung mga kasama ko. Pag-usapan namin ang tungkol dito sa taong hindi tumitigil. Sila ang dapat magbayad at mag-isip-isip. Ha? Parang may sumusunod sa akin. Bilisan ko ng kunti. Dalawang naka-jacket ng maong. Naka-sombrero. At naka-sunglasses. Delikado ito. Hindi pwede. Hindi ko pa naman dala ang baril ko. Ha? Sino naman saan tatawag? Baka si Ate. Pero, di pa kaya siya umuwi? Madilim na. Cruz Residence, hello? Yes, sir. Misis po niya ito. Ah, huli? Bakit?
Anong nangyari sa asawa ko? A- ano? Hospital? Ah, nabaril sabi? Opo, sir. Opo. Pupunta po ako ngayon din. Bye. Makapaging Diyos. Ngayon lang po ako tatawag sa inyo. Huwag niyo pong papabayaan ang asawa ko. Ayan. Pupunta na ako sa ospital. Ah, ah, may tumigil na. Mama, saan kayo pupunta? Lovely anak. Salamat at nandyan ka na. Bakit po? Itinawag nila, anak. Naparil daw ang papang ko. Ano? Oo, anak. Iyan ang tinawag ng pulis. Kung gano'n, hali kayo. Magpahatid tayo kay Mark. Punta tayo sa ospital. Bakit, Mamang? Sino daw ang bumaril kay Papang? Hindi ko alam. Ito ang sinasabi ko sa kanya. May nagbabala ng sa buhay niya. Maghintay tayo. Pumunta si Mark sa police station. Sino kaya ang bumaril kay Papang? Hindi ko alam. Pero alam ko, may kinalaman sa nabunot hindi kayo na rin na marijuana na plantation kamakailan lang. Ano? Ano ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang pagpapatuloy ng nobela na pinamagatang Unos. Nobela ni Clarito de Francia. Isinulat sa radyo at direksyon, Philip P.Ines Sr. Production Supervision, Letty Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.